May mga mayayaman sa iba't ibang panig ng mundo ang kayang bumili ng mga bagay nang walang kahirap-hirap. Ang mga ganitong gawain ng mga mayayaman ay madalas nasuntok sa buwan kung iisipin sa mga katulad nating ordinaryong tao. Pero sadya lang talagang nakakabilib at madalas ay hindi ka panipaniwala ang mga bagay na kanilang kayang gawin. Lalo na sa pagbili ng mga bagay na sobrang mamahalin. Halina't samahan niyo ako at talakayin natin ang 5 bagay na kayang bilhin ng mga mayayamang tao. Ang una sa ating listahan ay ang pagbili ng mga pribadong isla. May mahabang listahan ng mga kilalang negosyante o celebrity na kayang bumili ng mga pribadong isla para sa kanilang mga personal na paggamit o upang gawing mamahaling resort. Kung ikaw ba naman ang magkaroon ng ganitong pagkakataon, tiyak ako na isa ito sa pwede mong bilhin kung ikaw ay magiging bilyonaryo balang araw. Halimbawa na lang ay ang pagbili ni Larry Ellison sa isang isla sa Hawaii noong 2012. Si Larry Ellison ay isang bilyonaryong founder ng Oracle Corp, isang American multinational computer technology company na matatagpuan sa Austin, Texas, United States. Siya rin ang ikatlong pinakamayamang Amerikano sa United States na may netong halaga na nasa 36 billion US dollars. At ito ay ayon sa Forbes magazine. Ang kanyang kumpanya na Oracle Corp ay ang pangatlo sa pinakamalaking kumpanya ng software sa buong mundo na kumikita sa pamamagitan ng marketing at capitalization. Siya rin ay kilala sa pagiging philanthropist at nagkaroon ng isa pang kakaibang pagmamayari nang bilhin niya ang isang isla sa Hawaii. Binili ni Ellison ang halos 98% ng isla ng Lanai mula kay David Murdoch, isa ring bilyonaryo na nakabase sa Los Angeles, USA at may-ari rin ng Dolly Food Corporation at marami pang ibang negosyo sa ilalim ng Castle & Cooke Incorporated. Sa mga dokumentong inihain ng Hawaii Public Utilities Commission, ang Lanai ang ika-6 na pinakamalaking isla sa Hawaii na may sukat na 141 square miles o nasa 35,000 na hektarya. Ito ay dating taniman ng pinya at iba pang produkto ng Dolly Food Corporation at kakaunti pa lamang ang naninirahan dito. Dito ay plano ni Ellison na magpatayo ng 2 malaking luxury resort at malaking golf clubhouse at inaasahan na kapag natapos itong gawin ay pupuntahan din ng mga kilalang tao. Ang kabuuang halaga ng pagbili ni Ellison sa isla ay hindi isiniwalat sa publiko. Ngunit sinasabi ng ilang eksperto sa negosyo na ang estimated na halaga ng pagkakabenta ng isla ay nasa mahigit 500 million US dollars o nasa 29 billion pesos. At ito rin ang isa sa pinakamalaking transaksyon na nangyari sa kasaysayan ng real estate business. Ang pangalawa naman sa listahan ay ang pagbili ng pinakamahal na yate. Marami ng mamahaling yate ang nagawa at naibenta sa mga mayayamang tao sa iba't ibang lugar sa kasaysayan. Pero alam niyo ba na may isang yate na namumukod tangi rito? Ito ang History Supreme na may habang nasa 30 metro, ang isa sa pinakamahal na yate na ginawa sa kasaysayan. Nababalutan lang naman ito ng mga mamahaling uri ng metal gaya ng platinum at ginto. Ang British luxury gadget guru na si Stuart Hodges, isang iPad alchemist, ay naglaan ng panahon upang gawin ng super yate na ito na nagkakahalaga lang naman ng 4.8 billion US dollars. Ayon sa website ng Luxury Launch, ang History Supreme ang pinakamahal na yate na nabili sa kasaysayan. Ito ay binili ng pinakamayamang tao sa bansang Malaysia na si Robert Nook. Si Robert Nook ay isang kilalang philanthropist at investor ng mga malalaking negosyo sa iba't ibang bansa lalo na sa Southeast Asia. At ito ay ayon sa Forbes magazine. At ang kanyang net worth ay tinatayang nasa 11.8 billion dollars noong April ng 2023. At naituring na pinakamayamang tao sa bansang Malaysia. At siya rin ang ika-76 na pinakamayamang tao sa buong mundo. Sa ulat naman ng Daily Mail, isang British tabloid magazine publisher sa London,
humigit kumulang nasa 220,000 pounds ng mga mahahalagang metal ang ginamit sa pagpapatayo ng mamahaling yate na ito at inabot ng 3 taon upang matapos ang proyekto. Halos lahat ng parte ng yate ay natatakpan ng ginto at platinum. Kabilang ang mga riles o ang hawakan ng hagdan, pati na rin ang kanyang anchor at ang kanyang dining area. Ang pinakasentro ng atraksyon na makikita sa yating ito ay ang kanyang master bedroom. Dahil merong mga bagay na ginawa rito na talaga namang nakakalula ang mga presyo. Naglagay lang naman dito si Stewart ng estatwa na yari sa tunay na buto ng sinaunang dinosaur na Tyrannosaurus Rex. At naglagay rin sila rito ng isang rock wall na yari sa meteorite o bulalakaw. Naglalaman din ito ng 18.5 karat na diamond encrusted na bote ng alak at isang 68 kilogram na 24 karat na gintong Aquavista Panoramic Wall Aquarium ang makikita sa master bedroom na ito. Sadyang nakakalula ang halaga ng yate na pagmamay-ari ni Robert Nock. At masasabi natin na isa ito sa pinakamahal na bagay na binili ng isang bilyonaryo. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition. Ang pangatlo sa listahan ay ang pagbili ng mga tiket para makapunta sa outer space. Maraming mga bilyonaryo ang nangangarap na makapunta sa outer space at handang magbayad ng malaki para lamang maranasan ito. Ikaw ba naman ang makasakay sa isang malaking rocket launcher at bumiyahe papuntang outer space ay talaga namang once in a lifetime experience. Isa itong bagong uri ng turismo at atraksyon na tanging mga bilyonaryo na lamang ang kayang bumili ng serbisyo ng mga kumpanya na magpapadala sa iyo papuntang outer space. Mula sa presyo nito noon na $250,000 ay mabibili na ngayon ng mga tiket papuntang outer space sa halagang $450,000 o mahigit 29 million pesos. Isa sa kumpanya na nag-o-offer nito ay ang Virgin Galactic, isang British-American spaceflight company na itinatag noon ni Richard Branson. Ang kumpanya ay maggagarantiya ng kaligtasan at kasiguraduhan ng mga buhay ng pasahero nito. Mararanasan dito ang 1.5 oras na biyahe kung saan ay wala kang mararanasang gravity at makikita ang kamanghamanghang tanawin ng mundo sa kalawakan. Kamakailan lang inilunsad na rin ng SpaceX na pagmamay-ari ni Elon Musk ang unang all-civilian spaceflight nito noong September ng 2021. At malapit na rin itong mag-offer ng mga serbisyo papuntang outer space. Sa number 4 ay ang random na pagbili ng mga bagay sa auction. Alam mong mayaman ka kapag maaari kang pumunta sa mga auction para mag-bid sa mga item na may mga mabibigat na presyo. Isa sa mga pangunahing perks ng pagiging sobrang mayaman ay ang pagbili ng kahit ano na gusto mo. Pero alam mo ba, may mga natatanging item na hindi mo basta-basta makikita o mabibili sa mga pribadong auction at mayroong ding mga kawili-wiling pagbili sa auction na ibabahagi ko sa inyo. Una sa listahan ay ang pagbili ni Dr. Michael Zack, isang dentista sa Canada sa ngipin ni John Lennon. At nagkakahalaga lang naman ito ng $31,200 o nasa mahigit 1.8 million pesos. Ang damit naman na isinuot ni Kate Winslet sa pelikulang Titanic ay nabenta sa auction sa halagang $330,000 o nasa 20 million pesos. Ang script na Breakfast at Tiffany na ginawa ni Audrey Hepburn ay nabili ng isang philanthropy sa halagang $800,000 o nasa mahigit 45 million pesos. Ang iconic na happy birthday gown ni Marilyn Monroe naman ay nabili sa auction sa halagang $4.8 million. Ang mga ganitong uri ng pagbili sa isang bagay ay walang katuturan sa ibang mga ordinaryong tao. Pero hindi naman maitatanggi na isa ito sa mga luho ng mga bilyonaryo na may maiaambag sa lipunan dahil na rin sa pagkukolekta nila ng mga rare na bagay at kapag ito ay maaalagaan ay maipapakita pa sa publiko.
at magbibigay ng impormasyon sa magandang kasaysayan ng nakalipas na panahon sa mga susunod na henerasyon. Ang huli at panglima sa ating listahan ay ang pagrenta sa oras ng mga kilalang tao o celebrity. Alam mo ba na ang mga mayayamang tao ay may kakayahang magrenta ng mga kilalang sikat na artista para sa kanilang pansariling kagustuhan? Kung mayroon kang sapat na pera, pwede mo rin itong gawin. Gaya na lamang ng pagkuha ni Saif Muammar al-Gaddafi, ang ikalawang anak ng dating diktador na si Muammar Gaddafi, sa sikat na singer na si Beyonce upang magtanghal sa bisperas ng bagong taon sa isang pribadong isla sa Caribbean na St. Barthelme's o mas kilala sa pangalang St. Bart's noong 2009. Nagtanghal si Beyonce rito at kinanta ang ilan sa kanyang mga sikat na awitin sa loob ng mahigit 1 oras at binayaran lang naman siya rito ng nasa $2 million. Naging usap-usapan ang naging pag-imbita kay Beyonce dahil na rin sa ang pamilyang Gaddafi noon ay kilalang mga politiko at matagal na namuno sa bansang Libya. Pero isiniwalat ni Beyonce na ang kanyang natanggap na pera mula sa party na iyon ay idinonate niya sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa bansang Haiti. At ibinahagi niya sa mga ibang charity na kanyang tinutulungan. Yan ang aking 5 listahan sa nakakaaliw na pagbili ng mga mayayamang tao sa buong mundo. Hindi man kapani-paniwala ang ilan sa mga ito, isa lamang itong patunay at sumasalamin sa mga bagay na kayang gawin ng isang milyonaryo. Kung ano man ang estado ng buhay ng ilan sa atin ngayon, marangyaman o sapat lang, ang importante sa lahat ay huwag sana nating kalimutan na tumulong ng bukal sa ating kalooban. Dahil kahit anuman ang laki ng iyong kayamanan ngayon, walang sino man ang kayang dalhin ng yaman na ito sa kabilang buhay.